boss, welcome uli sa ating channel. Ibang command naman sa AutoCAD ang pag-uusapan natin. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag niyo po muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Unahin natin yung rotate reference, no? O halimbawa mga boss, meron tayong rectangle dito. At itong rectangle nito, hindi natin alam kung anong angle, no, yung pagkaka-rotate nito. Minsan kasi nangyayari, mayroong mga CAD operator accidentally na rotate, no, yung isang object. Minsan yung plano mga boss naka-rotate ito, no? Kung ang gagawin natin, titingnan natin yung angle, kung anong angle siya, tapos ibabalik natin sa rotate na yon. Ang mangyayari, hindi perfect yung pagkaka-rotate nun, no? Kaya ang ginagamit yung rotate reference. Halimbawa ito, hindi naman natin alam kung anong angle nito ng rectangle nito ng pagkaka-rotate. Gusto ko siyang i-rotate ng 90 degrees, no? Since hindi natin alam yung angle nito, yung iba ang ginagawa nila, sineselect tapos niro-rotate, tapos tinatansya, no? So kung itatype mo naman ng 90 degrees yan, ang mangyayari, maa-add yung 90 degrees dun sa hindi natin alam na angle na yon, no? Kaya ang ginagamit dyan yung rotate reference. So ganito yan, ise-select muna natin yung object, tapos tatype natin yung RO. Ang shortcut command kasi ng rotate is yung RO, no? Tapos magbe-base point tayo, halimbawa dito siya. Kung titingnan natin sa command line, meron siyang reference. Ayan, pwede nating pindutin yung reference. O kaya pwede nating i-type dito R, no? Ayun, yung R. Then enter lang natin. So ibig sabihin, magre-reference tayo, no? Specify the reference angle daw, no? Ang ilalagay nating reference angle, magpo-point tayo dito sa unahan at saka dun sa kabilang dulo ng rectangle. Ayan yung reference angle, no? Ang susunod, itatype na natin ngayon yung angle na gusto natin, no? Halimbawa, gusto ko siyang 90 degrees, pwede ko nang i-type yung 90. Then i-enter na natin. Ito yon. So 90 degrees na siya. So ganun yung rotate reference mga boss, no? Halimbawa, gawin natin dito sa actual job, no, dito sa plano, ikakopy ko lang siya, no, para hindi ito yung maro-rotate. Kakopy ko siya. Gagawa ako ng duplicate. Halimbawa dito siya, no? At minsan yung plano natin, hindi siya perfect na naka-rotate sa zero, no? So ganito siya. Minsan na-encounter ko na ito, no, sa opisina. Ganito siya, no? Minsan na hindi siya ganong halata. Ito, sinadya ko na lang na medyo halata siyang naka-rotate. At kung gusto nating ibalik, no, sa ganitong posisyon, no? Ito, rotate nito is 0, no? Ito naman, medyo nakatabingi siya, no? Pag pinrint yan, tabingi yan, no? So, para maibalik, dyan natin gagamitin yung rotate reference, no? So, ang gagawin natin, select natin lahat yung plano. Ito, kung ano yung gusto nating i-rotate. Pagkatapos, i-type natin RO. Tapos, select natin itong rotate na ito. Tapos, mag-base point tayo rito. Dito sa command line, merong reference dito, no? Gaya na sinabi ko kanina, kung ayaw nating pindutin yon, pwede nating i-type yung R. So, ibig sabihin, nung R is reference yan. Ang reference point natin, ito yon. Yung reference angle natin, ito yon. Dito mag-uumpisa. At saka ito. Ayan, sa dulo nito. Ayan, no? So, ayan yung reference angle natin. Ngayon, hinihingi na niya, specify the new angle dito sa command line, no? Pwede mo nang i-type 0. Enter, balik siya sa
zero angle yan. So, hindi na siya tabingi. Ayan yung madalas na pinaggagamitan ng rotate reference, no? Ang susunod na pag-uusapan natin kuman mga boss, no, ito namang scale reference, no? Dito sa scale reference mga boss, parang rotate reference din lang ito, no? So ganito siya, kung halimbawa meron tayong rectangle dito. Ito yung gagawin nating example, no? Tapos meron tayong line. Baguhin ko lang yung kulay. Halimbawa meron tayong line. Itong side ng rectangle na ito, ipaparehas ko yung haba dito sa line na hindi naman natin alam kung ano yung haba, no? So ilalapit ko lang yung line, ididikit ko lang dito. So itong line yung magiging final length nitong side ng rectangle, no? Ngayon, kung hindi natin alam yan, baka ang ginagawa ng iba, i-scale ito, tatansyahin yon, no? So, sa scale, merong scale reference mga boss, no? Select lang natin yung i-scale natin. Tapos, yung scale, i-type natin SC. Yun yung shortcut command ng scale. Ngayon, magbe-base point tayo rito, no? Sa end nitong rectangle. Tapos, specify scale factor daw. O, ipipik lang natin yung reference naman, no? Kung kanina nagtatype tayo ng R, ngayon subukan naman natin pindutin itong reference na ito sa command line, no? O, pindutin natin yon. Ngayon, nanghihingi na siya ng specify reference length, no? Ang reference length, ito, yung dulo ng rectangle at saka yung kabilang dulo. Ayun, no? Ngayon, specify new length. Ang new length, ito ng dulo naman ng line naman. Ayun, no? So, ibig sabihin, itong line na ito at saka itong side ng rectangle na ito, magkasinhaba na yan, no? Ayan yung tinatawag na scale reference, no? So, dito sa actual job ng plano mga boss, na-encounter ko rin ito, no? Bihira nang ma-encounter ito, pero nangyayari sa actual job, no? Sa opisina, sa paggawa ng plano, no? Halimbawa, ilagay lang natin ditong planong ito, ikakopy ko lang. Na-encounter ko ito, pero kung kayo ma-encounter nyo ito, at least alam nyo na, no? Halimbawa ito, accidentally na scale ito. Ganyan ang pagkaka-scale, maaaring maliit yan or malaki. Ayan, no? So, instead na 2.5 yung haba nitong side na ito, no? Kagaya nung nasa kabila, naging 2.22 na lang, no? 2.22 meters. So, paano natin ibabalik sa 2.5 meters ito, no? Ito, nandito lang ito mga boss, sa sample lang natin, ha? Pero ito yung magiging final length natin, no? So, minsan na-save na yan, no? Naging na-save na yan, kinabukasan nakita nyo na lang sa opisina na ito na ang nangyari. Dapat 2.5 meters ito. Since alam mo naman na itong side na ito, 2.5 meters ito, gagawa ka ng line ngayon, magla-line ka ng 2.5 meters. Magmula rito, sa end na ito, papunta ron, no? Na 2.5 meters. So, itatype mo lang ng direkta, 2.5, then enter. So, yung 2.5 meters na yan, ito yon. Kulayan ko lang ng iba para makita natin. Itong dilaw na ito. Ayan yung 2.5 meters, no? So, ito naman, sa pulang ito, 2.22 meters. So, ito yung magiging final length natin ngayon. So, paano natin gagawin yan, no? So, ganito ang gawin nyo mga boss. Kung na-encounter nyo ito, select nyo lang yung plano. Tapos, gawin natin yung ginawa natin kanina, no? So, yung scale, SC. Tapos, specify base point. So, base point tayo rito. Tapos, specify scale factor, no? So, yung scale factor nya, magre-reference tayo ngayon. Pipindutin natin yung reference.
Gaya na sinabi ko kanina, pwede nyong i-type yung R, no? Pero sa ngayon, titignan natin yung reference. Yung reference sa length natin ngayon, ito, at saka itong nasa 2.22 na ito, no? Ito. Ayan, ayun yung reference natin. Yung new length natin ngayon na hinihingi niya dito sa command line, okay, pick na natin yung kabilang dulo na nag-line tayo ng 2.5, no? So, ito na yung mga boss, no? Naging 2.5 na. So, tumama na yung mga length, oh, dito, no? So, gayang-gaya na siya dito sa kabila, no? Kung na-encounter nyo man yan sa actual job, at least diniscuss natin dito sa video ito, no? Pero ako na-encounter ko ito, no? Bihira mang mangyari, pero nakaka-encounter po tayo ng ganyan sa actual job, no? Ayun yung scale reference, mga boss, no? Okay, ang susunod na command na i-discuss natin, no? Ito namang point type or p-type, no? Halimbawa, gagawa ako ng circle dito. Lalagyan natin ng point. So, ang gagawin natin, meron tayong p-type. O tatype natin yung p-type o pt. Ito yon, yung point type. Kanina, kaya lumabas yung point na ito kasi nilagay ko yan dito sa point na ito, no? O, halimbawa, kukunin ko ito. Kung anong kukunin natin dito, yun yung lalabas. Ito yung mga lumabas, oh. Kasi sinet ko na kanina yung point na gusto ko. Ito yon. Kaya ito yung lumalabas, no? Pero pag open natin ng AutoCAD, ang default, no? Ito yon. Yung maliit na ito, no? Then okay. Ito yon. Sa totoo lang may mga point dyan, kaya lang hindi natin makita. Maliit yan, no? Kaya kayo, pag nag-point kayo, hindi nyo sinet, ang mangyayari, merong point dito, kaya lang hindi nyo makita, no? Kagaya dito sa circle na ito, pag nag-point ako rito, may lalabas na point dyan, pero hindi natin makikita. Yan yung default, no? Kaya dapat, pag nagpo-point tayo, iset muna natin yung point type, no? So, PT. Tapos, iset muna natin dito kung anong gusto nating point, no? Halimbawa, itong X lang na ito, then okay. O, tapos, magpo-point na tayo rito. So, ang point na PO. Ayan yung point, no? Ang mangyayari kasi pagka kayo ang ginawa nyo, nag-point kayo ng tuloy-tuloy, ganito ang mangyayari. Sinet ko muna yung color para iba naman yung color dito, no? Kung ang default niya point type, ito yung default. Pag open nyo ng AutoCAD, ito, no? Ang mangyayari, magpo-point kayo. Ganito ang makikita nyo, no? So, halos hindi nyo makita yung point. Kasi nga, hindi natin sinet sa point type. Kaya diniscuss ko yung point type, no? Para bago kayo gumawa ng point, ilagay nyo na yung gusto nyong point, no? PT. O, iset nyo na rito, no? Ako sinet ko kanina dito. Ito yon, no? So, lalabas naman, no? Pagka sinet nyo na yung point type, no? Ngayon, itong point type na ito, pwedeng i-adjust, no? Pwedeng i-adjust yung laki, yung paliitin or palakihin, no? O, PT pa rin. Ito yon, point size, no? Halimbawa, gusto nyo doblehin yung laki. Ang default niya, 5. O gawin kong 10. Then okay. Ito yon, no? O gusto kong mas maliit sa 5. O gusto ko 3 lang. O ito naman, no? So pwedeng i-adjust yung point, no?
Kaya huwag nyo kalimutang gamitin yung command na PT, no? Point type. Kunin nyo rito yung point na gusto nyong gamitin bago kayo mag point command, no? Ayan. Okay, punta tayo sa next topic naman. Yun namang break, no? Subukan natin yung break. Halimbawa, meron akong rectangle dito. Gusto kong alisin yung isang side ng rectangle, no? Gusto kong alisin itong isang side na ito. Meron tayong command na break, or ang shortcut command niya is BR naman, no? O ise-select ko yung ibe-break na rectangle. Tapos sa baba dito sa command line, meron tayong option na first point, no? Okay, click ko yung first point. Ang first point dito sa end na ito, yung second point dito sa kabila. Ito na break yung rectangle, no? So pag kinlik natin ito, buo pa rin siya, no? Kaya lang break yung isang side, no? Ayan yung break command, no? Halimbawa, meron kayong circle. O ito na lang, no? Gusto nyong alisin yung isang quadrant, no, ng circle na ito. Kung hindi nyo alam yung break, baka ang gawin nyo, gawa kayo ng line dito. Tapos iti-trim nyo. Ayan na. Mag-e-erase pa kayo. Mag-e-erase pa kayo ng boundary, no? Ayan yung disadvantage ng trim, no? Gagawa kayo ng boundary, then iti-trim nyo pa. Samantalang kung alam nyo yung break, hindi nyo na kailangan gumawa ng line na boundary. Diretso na. So, BR, select lang ito. Tapos, merong first point. Ang first point, itong quadrant na ito. Ang second point, ito. Ayun, no? So, na-break siya. Okay? So, wala nang line na boundary para i-trim. So, diretso na. Parang ganito sa line, no? Kung sa line natin na gagamitin. Halimbawa, may line tayo rito. Kung gusto kong putulin itong line na ito, no? Magmula, hahatiin ko siya. So, kung hindi natin alam yung break, baka gumawa pa kayo ng line na isa pa para maging boundary. Tapos, ise-select nyo yung mga line. Tapos, tatype nyo TR o trim. O, i-erase nyo pa yon. Gagawa pa kayo ng boundary, i-erase nyo pa, no? Samantalang kung break, mas mabilis. Okay? So, BR. Select ito. Tapos, may first point sa baba. Ang first point sa kabilang dulo. Ang second point, kung sa gitna nyo i-click. Ito na yon, no? So, nahati yung line. So, ganun ang break, no? Mas mabilis siya. Kung nagustuhan nyo po yung naging topic natin, wag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.